katahimikan. Yung bingi na katahimikan na mararamdaman mo pagkasara ng pinto ng huling anak mo. Alam mo yon, ang laki-laki ng bahay na wala na lahat ng pamilyar na ingay, yung tawanan, asaran, at tugtog. At sa gitna ng katahimikang ito, may isang nakakabahalang tanong na bumubulong. Ano na ngayon? Ngayon, pag-uusapan natin ang empty nest syndrome. Pero pangako ko sa inyo, sa pagtatapos ng videong ito, maiintindihan ninyo na hindi ito ang katapusan ng mundo. Ito ay tiket mo sa isang bago at mas kapana-panabik na buhay. Titingnan natin kung paano ka hindi lang mabubuhay sa yugtong ito, kundi lalabas kang panalo, puno ng lakas at bagong plano. Alamin natin ang mga pangunahing pagkakamali na nagpapabigat sa atin at humanap tayo ng mga konkretong hakbang para muling malasahan ang sarap ng buhay. Kaya, comment down below, anong tunog sa loob ng bahay ang pinaka nakakainis sa iyo ngayon? Ang pag-inggit ba ng sahig o ang ticking ng orasan? Linawin muna natin, ang emptiness syndrome ay hindi opisyal na medical diagnosis. Wala ito sa mga listahan ng sakit, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito totoo. Ito ay isang matinding kalungkutan, pangungulila at pagkamis na nararamdaman ng mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay lumaki na at umalis na sa bahay. At tandaan ninyo, normal ito. Isipin nyo, 20 o baka 30 taon kayong nabuhay sa papel ng pagiging nanay or tatay. Ito ang pinakasentro ng buhay nyo. Ito ang nagdidikta sa mga schedule sa metas ninyo, sa mga aalahanin, pati na rin sa mga kasiyahan at kaba. Ang inyong pagkatao ay nakakabit sa pagiging magulang. Pero bigla, parang natapos ang papel na ito. Tapos na ang palabas. Nag-alisan na ang mga artista. At ikaw na lang ang natira sa isang walang taong entablado. Siyempre, nakakagulat ito sa isip. Parang sinibak ka sa pinakaimportanting trabaho sa mundo at wala namang naghanda sa iyo. Kaya ang unang-una nating gagawin ay kilalanin ang ating nararamdaman at tandaan na hindi tayo nag-iisa. Milyon-milyong mga magulang sa buong mundo ang dumadaan sa ganito ngayon. Apo, ang unang hakbang para tuluyan tayong gumaling ay ang tanggapin muna natin kung ano ang nararamdaman. Nalulungkot ba tayo? Nag-iisa? Or baka nga nagagalit? Payagan mo lang ang sarili mong damdamin iyan. Alam ko, sa kultura natin, madalas itinuturo na kailangan tayong magpakatatag, maging matibay, at ipakita lang ang tuwa para sa ating mga anak. Siyempre, masaya ka para sa tagumpay nila. Pero hindi iyon dahilan para baliwalain mo ang sarili mong sakit. Para lang yan noong nag-graduate sila. Masaya ka dahil nakatapos sila. Pero malungkot ka rin dahil tapos na ang isang yugto. Dapat lang na magkasabay ang mga damdaming yan. Huwag mong piliting ibaon sa loob ang kalungkutan na parang, kunwari, ayos lang ang lahat. Kung gusto mong umiyak, iiyak mo. Kausapin mo ang matalik mong kaibigan o ang iyong asawa. O kaya, mag-journaling ka. Isulat mo sa papel lahat ng bigat na dala mo. Isipin mo na lang na ang emosyon mo ay parang isang rumaragasang ilog. Kapag tinayuan mo ng dam, maaga o huli, babagsak yan at magdudulot ng baha. Pero kung hahayaan mo lang itong dumaloy, dahan-dahan itong tatahimik at babalik sa kanyang normal na agos. Ang trabaho mo, hindi pigilan ng agos, kundi tingnan lang ito at bigyan ng daan. Tandaan mo, ang pagkilala sa sarili mong kahinaan ay hindi pagkawalang lakas, kundi ito ay isang napakalaking katatagan. Ang kasunod na malaking hamon, mga kaibigan, ay ang pagkawala ng inyong sarili, ng inyong identity. Tanungin nyo ang sarili ninyo, sino ba ako maliban sa pagiging mama o papa? At kung hindi agad sumasagot ang isip nyo, huwag kayong matakot. Normal lang yan at nangyayari talaga.
Sa loob ng maraming taon, kayo ang nag-aasikaso ng schedule sa eskwela, ng PTA meetings, ng tanghalian at hapunan, at ng pag-check ng homework. Para kayong naging manager, cook, psychologist, driver, at doctor, lahat sa isang tao. At bigla na lang, nawala ang lahat ng responsibilidad na yan. Nagkaroon ng malaking bakante, parang vacuum. Ang utak nyo, dahil sanay na sanay, ay naghahanap ng iba pa na aalagaan. Pero ang mga anak nyo, matatanda na. Hindi na nila kailangan ng sobrang atensyon na yan. Pero dito rin, nagtatago ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay ninyo. Ang muling pagtuklas sa sarili, ang pagkikilala sa taong ikaw. Sino ka ba talaga bago ka naging magulang? Ano ang mga pangarap mo noong bata ka pa? Baka gusto mong magpinta pero pinili mo ang mas praktikal na trabaho, or baka pinangarap mong mag-travel na may isang bag lang? Ngayon na ang perpektong panahon para kunin ang mga pangarap na yan mula sa maalikabok na istante. Hindi ibig sabihin nito na tumigil na kayo sa pagiging magulang. Ang papel na yan mananatili sa inyo habang buhay. Pero hindi na ito ang nag-iisa o ang pinakamahalagang role ninyo. Panahon na para kilalanin ng iba pa ninyong ako. Ang ako na artist, ang ako na traveler, ang ako na dancer, o simpleng ako na tao na nasisiyahan sa katahimikan at sa isang tasa ng kape. Alam mo ba, isa sa pinakamabigat na pinanggagalingan ng stress, lalo na sa ating mga magulang, ay yung takot natin para sa ating mga anak. Pakiramdam natin, kapag hindi natin sila binabantayan, siguradong may mangyayaring masama. Kumain na kaya yun? Naka-jacket ba siya? Paano kaya yan sa mga gawaing bahay? Kaya niya ba? Ang takot na yan, nagiging praning na tayo, di ba? Kaya sige tayo, nung sige, sa pag-text at sa pagtawag, gusto nating bantayan ang bawat galaw nila. Pero aminin natin, ano ba talaga ang ultimate goal natin bilang magulang? Ang palakihin sila na independent, marunong magdesisyon at nakakakilos mag-isa. At ngayon, nagawa mo na yan. Nagawa mo na ang trabaho mo. Panahon na para magtiwala ka naman sa bunga ng pinaghirapan mo sa loob ng napakaraming taon. Siyempre, magkakamali sila. Kakain sila ng hindi masyadong healthy, makakalimutan nilang magdala ng payong, at baka nga masira pa nila yung ilang damit sa paglalaba. Pero, yun ang kanilang pagkakamali. At yun ang kanilang magiging karanasan. Kapag pinipigilan mo sila sa mga ganyang maliliit na pagkakamali, parang sinasabi mo sa kanila, hindi ako nagtitiwala sa kakayahan mo. Kaya, imbis na tanungin mo agad ng, kumain ka na ba? Na may halong ka ba? Subukan mong tanungin, anong magandang nangyari sa'yo ngayon? Ilipat natin ang focus mula sa pagkontrol sa mga simpleng gawain sa bahay, sa sincere na pagtatanong tungkol sa bago nilang buhay. Hindi lang yan magbabawas ng stress sa'yo. Hahayaan din yan na makabuo kayo ng mas mature at mas respetadong relasyon sa inyong mga anak. Tandaan mo, ang pagtitiwala ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa kanila ngayon. Ang salitang pinakamadaling makatakot sa atin, pag-iisa, o yung tinatawag nating loneliness. Tahimik na hapunan, walang kibo ang mga kwarto, at wala na yung dating ingay at pagkakaabala. Mas matindi itong mararamdaman, lalo na ng mga taong naglaan ng buong buhay nila sa pagpapalaki ng mga anak, hanggang sa nakalimutan na ang sariling hilig at mga kaibigan. Pakiramdam natin, noong umalis ang mga bata, parang pati yung buhay mismo sumama na rin sa pag-alis nila. Pero mahalagang maintindihan natin ang pinagkaiba ng kalungkutan at pag-iisahin. Ang kalungkutan ay yung mabigat na pakiramdam na ikaw ay pinabayaan. Samantala, ang pag-iisa ay pagkakataon para makasama mo ang sarili mo, pakinggan ang mga iniisip mo, at gawin ang mga bagay na gusto
mo talaga. Ang challenge natin ngayon ay gawing positibong pag-iisa ang lungkot na yan. Paano? Magsimula tayo sa maliliit na bagay. Magluto ka ng masarap at magandang hapunan para sa sarili mo. Hindi dahil may kailangan kang pakainin, kundi para lang masatisfy ang sarili mo. Magpatugtog ng paborito mong musika, magsindi ng kandila, pumunta ka sa sinehan o manood ng play ng mag-isa. Sa una, baka medyo kakaiba ang pakiramdam, pero unti-unti, masisiyahan ka rito. Mapapansin mo, hindi mo na kailangan mag-adjust o sumunod sa gusto ng iba. Mapapanood mo ang pelikulang gusto mo, makakapasyal ka sa lugar na gusto mo, at makakakain ka ng mga paborito mo. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay sapat at malusog na pag-aalaga sa sarili. Isang bagay na marahil matagal mong hindi nagawa dahil sa pag-una sa iba. Ngayon, pag-usapan naman natin itong isang napakadelikadong kasabihan. Ito yung paniniwala na ang matibay na tao hindi umiiyak or kailangan maging matatag ka lang. Itong nakasanayan natin na itinuro pa sa atin noong bata pa tayo ay pumipigil sa atin na ilabas ang damdamin at napakasama nito sa ating pag-iisip. Ang luha, hindi yan senyales ng kahinaan. Isa itong natural na paraan ng ating katawan para tanggalin ang stress at pagod na nararamdaman. Kapag umiiyak tayo, naglalabas ang katawan natin ng natural na pampawala ng sakit na tumutulong para gumaan ang ating loob. Kung pipigilan nating umiyak, iniipon lang natin ang tinatawag na stress hormone. Kapag sumobra ito, nagiging sanhi ito ng problema sa pagtulog, alta presyon, at lalo na ng depresyon. Kaya kung gusto mong umiyak habang tinitingnan mo ang mga lumang litrato ng mga bata o yung silid na walang laman, umiyak ka. Huwag kang mahihiya. Ito ang tulong ng katawan mo para makayanan mo ang sakit ng pagkawala. Isipin mo yung isang bata na natumba at nagasgas ang tuhod. Umiyak siya, inalo siya ng nanay niya, at gumaan ang pakiramdam niya. Ngayon, ikaw ang batang yon na may gasgas sa tuhod. Alagaan mo ang sarili mo. Payagan mo ang sarili mong maging tao. Yung hindi perpekto, yung madaling masaktan, yung buhay. Kapag nailabas mo ang lungkot sa pamamagitan ng luha, may puwang na para sa panibagong pag-asa at magagandang damdamin. Sige, dumako na tayo sa mga pagkakamali. Ang una at pinakamalaking pagkakamali ng maraming magulang ay itong tinatawag nating remote control na pag-aalaga o sobrang pag-aalala mula sa malayo. Umalis na ang anak pero nandoon pa rin ang telepono. Kaya nagsisimula na ang walang katapusang tawag at text. Nasaan ka na? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka sumasagot? Siyempre, gusto lang ng magulang na ibalik ang pakiramdam ng kontrol na meron sila dati. Pero sa totoo lang, nagiging nakakainis na ito at nakakaistorbo sa anak na nag-a-adjust sa bago niyang buhay. Nagbubuo siya ng sarili niyang mundo. Pero bigla na lang kayong sisingit, nagbibigay ng payong hindi naman hinihingi at nagche-check. Ang resulta nito, away at paglayo sa isa't isa. Kailangan nating intindihin, iba na ang role ninyo ngayon. Hindi na kayo ang manager ng buhay niya, kundi isang wise advisor na lalapitan lang niya kapag kailangan niya. Magtakda kayo ng bagong patakaran sa komunikasyon. Halimbawa, mag-usap kayo na tatawag lang kayo isang beses sa gabi o kaya minsan lang sa loob ng ilang araw. Bigyan ninyo siya ng space. Mas kaunti ang pag-istorbo ninyo, mas magiging masaya siyang magkuwento at magbahagi ng kanyang mga balita. Nandyan pa rin ang pagmamahal ninyo. Pero ngayon, ipakita ito hindi sa pamamagitan ng pagkontrol, kundi sa pamamagitan ng tiwala at paggalang sa kanyang personal na buhay. Ang pangalawang pagkakamali, ito yung tinatawag nating
pag-i-idealize sa nakaraan. Alam nyo, ang alaala, parang artista yan, mapanlin lang. Binubura niya yung mga puyat, yung mga sumpong, yung problema sa eskwela. Ang iniiwan lang, yung mga nagagandahang larawan, unang hakbang, yung mga nakakatuwang salita, yung mga masayang salusalo. Tapos, umuupo ka ngayon sa tahimik na bahay at nagbubuntong hininga. Hay naku, ang sarap talaga ng buhay noong maliliit pa sila. Itong bitag ng pangungulila, pinipilit kang mabuhay doon sa nakaraan, kaya hindi mo na pinapahalagahan ang kasalukuyan at ninanakawan mo ang sarili mo ng kinabukasan. Parang ang perpekto nung buhay noon, pero ang buhay mo ngayon, tila ba walang kulay at walang kabuluhan. Diretsong daan po ito sa matinding kalungkutan o depresyon. Ano ang gagawin natin? Una sa lahat, maging tapat tayo sa ating sarili. Alalahanin hindi lang yung saya, kundi pati yung hirap ng pagiging magulang. Alalahanin mo yung panahon na gusto mo lang matulog ng mahimbing o yung simpleng pangarap na makapag-date kayong dalawa ng asawa mo. Pangalawa, itigil na ang pagkokompara. Ang noon at ang ngayon, magkaibang kabanata yan. Hindi yan dapat pinagkukumpara. Bawat isa ay may sariling ganda at sariling hirap. Oo, wala na yung tawanan ng mga bata sa loob ng bahay. Pero, meron ka ng kalayaan ngayon. May oras ka para sa sarili mo. At may pagkakataon kang bumuo ng bagong relasyon sa mga anak mo. Yung tipong magka-partner na kayo. Kapag kumakapit ka pa rin sa nakaraan, sinasayang mo lang ang lahat ng magagandang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng kasalukuyan. Ang pangatlo, at talagang napakaseryosong pagkakamali, ay ang pagpapabaya or pagbaliwala natin sa ating partner. Kadalasan, ang mga anak ang nagsisilbing pandikit, glue, na nagpapatibay sa pamilya. Lahat ng usapan, plano at pag-aalala umiikot lang sa kanila. Pero, heto na, nawala na ang pandikit. Kayo na lang ulit ang magkasama. Kayong dalawa. Ng taong matagal mo nang kasama sa buhay at doon mo marirealize na wala na pala kayong masyadong mapag-usapan. Nagkakatinginan kayo, pero hindi nyo na nakikita ang inyong minamahal, kundi ang tatay ng mga anak ko. O kaya naman, ang nanay ng mga anak ko. Ang mga tampuhan at ang mga hindi nalutas na problema na tinabunan lang ng abala sa mga bata, lumilitaw na ngayon. Ito ay kritikal na sandali para sa maraming mag-asawa. May mga hindi nakakayanan at naghihiwalay. Pero para sa iba, ito ay nagiging pagkakataon para sa isang second honeymoon or pangalawang buwan ng pag-ibig. Ito ang pagkakataong makilala ninyong muli ang isa't isa. Mag-date ulit kayo, parang noong kabataan ninyo. Huwag tungkol sa mga anak ang pag-usapan, kundi tungkol sa sarili ninyo, sa inyong nararamdaman, sa inyong mga pangarap at mga bagong plano. Humanap ng magkasanib na libangan. Hobby. Siguro mag-aral kayo ng Italian o kaya ay mag-enroll sa dance class. Balikan ninyo kung ano ang nag-ugnay sa inyo bukod sa mga anak ninyo. Ang yugto na ito ay isang matinding pagsubok sa inyong relasyon, ngunit isa rin itong kakaibang pagkakataon para mas mapalalim, mas maging mainit at mas maging makabuluhan ang inyong pagsasama. Ang ikaapat na pagkakamali po, ang pagtatangkang punuan ang puwang sa ating kalooban sa kung ano na lang ang makita o mapulot natin. Ang kalikasan, hindi yang gusto ng kawalan at ganoon din po ang ating isip at damdamin. Kaya kapag may nawawala sa buhay natin na malaki at mahalaga, natural lang na pilitin nating takpan agad ang butas na yan. Pero kadalasan, hindi maganda ang pamamaraan natin dito. Mayroong nagpa-shopping ng todo-todo. Bili ng bili kahit hindi kailangan. May naghahanap ng ginhawa sa pagkain o sa alak. May iba naman na talagang sumisisid sa trabaho, nagiging workaholic.
Lahat po ng yan, pansamantalang pampamanhid lang ng nararamdaman. Hindi nito ginagamot ang pinagmula ng sakit. Panandalian lang nitong pinatatahimik ang sintomas, pero gumagawa naman ito ng bagong problema: utang, sobrang taba, at sakit sa katawan. Sa halip na takasan ng puwang na, yan, subukan nating silipin ito. Ano po ang nakikita ninyo? Kalungkutan? Takot? Hayaan ninyong damhin at danasin ninyo yan. At pagkatapos, simulan na nating punuan ang espasyong ito ng may sapat na pag-iisip o conscious na desisyon. Huwag po sa mga kung ano-anong bagay lang, kundi sa mga bagay na talagang nagbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan at kabuluhan. Pwedeng bagong hobby, pagboboluntaryo para tumulong sa iba, o kaya naman pag-aalaga ng inyong alagang hayop. Ang pinakaimportante, galing sa inyo ang pagpili na iyan. Hindi iyan biglaang pagtakas lang sa sarili. Punuan po natin ang ating buhay hindi ng basura, kundi ng tunay na kayamanan. At sa ito na nga, ang panghuli, ang ikalimang nakamamatay na pagkakamali, ang tuluyang pagkulong sa sarili. Hindi ka na nakikipagkita sa mga kaibigan dahil wala kang gana o wala sa mood. Hinihindian mo ang mga imbitasyon sa mga handaan or party, nagdadahilan ka na baka makasira ka pa ng kasiyahan nila. Feeling mo, wala talagang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Yung mga kaibigan mong maliliit pa ang anak, parang masyadong busy at maingay. Tapos, yung iba na matagal nang tapos sa stage na yan, parang nakalimutan na kung gaano kahirap. Kaya ayan, naiwan kang mag-isa, kasama ang sakit mo, sa loob lang ng 4 na dingding. Tandaan, ang ganitong panlipunang pagkakabukod, ang social isolation, ang pinakamadaling daan papunta sa clinical depression. Ang tao ay kailangan ng kapwa-tao. Sobrang importante na maibahagi natin ang ating mga pinagdadaanan at makakuha ng suporta. Huwag mong itulak palayo ang mga nagpapakita ng pagmamalasakit. Tawagan mo na ang matagal mo ng kaibigan. O kaya, bisitahin mo ang mga kamag-anak mo. Maghanap ka rin ng mga online forums o groups sa social media kung saan nagkikita-kita ang mga may empty nest syndrome, yung mga katulad mo. Magugulat ka sa dami ng tao na pareho ng nararamdaman mo. Ang kwento ng iba at simpleng pakikisama ng kapwa-tao ang magiging tunay mong lifeline o saklolo. Huwag kang magtayo ng pader sa paligid mo. Magtayo ka ng tulay. Sige po, dahil naayos na natin ang mga alalahanin, dumiretso na tayo sa dapat gawin. Saan magsisimula? Sa sarili nating tahanan. Sa loob ng maraming taon, ang ating bahay ay umikot sa pangangailangan ng ating mga anak. Baka may isang kwarto na tinatawag pa ring kwarto ng mga bata, kahit matagal nang wala siyang nakatira. Panahon na po para bawiin natin ang espasyong iyan para sa ating sarili. Hindi naman kailangan na bigla mong itapon lahat ng gamit ng anak mo at kalimutan na siya. Hindi po. Pero ang kailangan natin ayusin at baguhin ang organisasyon. Mag-rearrange tayo. Baka matagal mo nang gustong gawing personal office or workshop, o kaya ay isang komportabling guest room ang dating kwarto niya. O baka gusto mong lagyan ng treadmill para sa ehersisyo. Pag-usapan mo ito sa iyong anak. Sigurado may intindihan ka nila at susuportahan ang desisyon mo. Kapag binago mo ang physical space mo, magsisimula din ang pagbabago sa loob mo. Ito ay parang simbolo na nagbubukas ka na ng panibagong yugto ng buhay. Sa pagtanggal mo ng mga lumang poster at textbook, sinasabi mo sa sarili mo, ang nakaraan ay napakaganda at pinahahalagahan ko yun. Pero ngayon, nabubuhay ako sa kasalukuyan at gumagawa ako ng bago at komportabling espasyo para sa bago kong buhay. Ito ang kasunod na dapat nating gawin. Balikan ang mga luma nating hilig. Alalahanin mo ang sarili mo
Noong bata ka pa, noong mga 16, 18, or 20 anyos, ano bang talagang kinahihiligan mo? Ano ang nagpapabilis sa tibok ng puso mo? Siguro, tumutugtog ka ng gitara at gumagawa ng kanta. Or kaya palagi kang nagbabasa ng science fiction. Baka naman mahilig ka talaga sa pagtatahi or pagbabroiding. Pero dumating ang buhay may asawa, pamilya, mga anak, at nawalan ka na ng oras at lakas para sa mga yan. Ngayon, yung gitara na yon, baka nasa bodega na at maalikabok. Yung mga karayom at sinulid, nasa pinakatagong drawer na. Oras na para hukayin at ilabas sila. Huwag kang matakot na baka nakalimutan mo na. Ang muscle memory natin, nakakagulat yan. Kusa na lang babalik sa isip ng daliri mo ang mga akorde at ng kamay mo kung paano magsimula ng tahi. Ang pagbalik sa mga libangan mo noong bata ka pa, hindi lang yan pampalipas oras. Ito ang pagkakataon mong bumalik at kumonekta sa parte ng sarili mo na matagal mo nang pinabayaan. Yung parte mo na malaya, creative, at punong-puno pa ng mga pangarap. Napaka-therapeutic nitong proseso. Tutulungan ka nitong maalala kung sino ka talaga, bukod pa sa pagiging magulang o lola't lolo mo. At sino ang nakakaalam? Baka yang luma mong hilig ay lumaki pa at maging isang bagong simula sa buhay mo. Kung hindi na kayo nasisiyahan sa mga dating libangan ninyo o kung wala naman talaga kayong naging hobby noon, ito na ang tamang panahon para subukan ng bago. Yung mga bagay na hindi nyo inakalang gagawin ninyo. Mayroon na kayong priceless na yaman, ang libreng oras, at pwede nyo na itong gugulin sa mga pinakamatatapang na eksperimento. Palagi ba kayong humahanga sa mga mag-asawang sumasayaw ng tango? Mag-enroll na sa trial session. Pangarap mo bang maghulma ng palayok o gumawa ng clay? Hanapin ang pinakamalapit na ceramic studio. Gusto nyong matuto ng Spanish para mapanood ang mga series ng walang subtitle? Daan-daan ang online course na pwedeng pasukan. Hindi po ang layunin dito ay ang maging master agad-agad. Ang mahalaga ay ang mismong proseso. Ang mga bagong gawain ay gumagawa ng bagong neural connection sa ating utak. Ito ay literal na nagpapabata sa inyo at nagpoprotekta laban sa mga pagbabago dala ng pagtanda. Makakakilala kayo ng mga bagong tao. Lalabas kayo sa nakasanayang routine at makakakuha ng iba't ibang karanasan. Huwag kayong matakot na mapintasan dahil baguhan pa lang kayo. Sa mga kursong ito, lahat naman ay dumaan sa pagiging beginner. Hayaan ninyo ang sarili ninyong matuto muli. Ang kaligayahan sa unang palayok na ginawa mo or sa unang dance step na naisagawa mo ay hindi naiiba sa tuwa noong nag-first honor ang anak mo sa eskwela. Noong nagpapalaki kayo ng mga anak, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang tao. Walang iba kundi kayo, lalo na pagdating sa kalusugan. Mamaya na lang, walang oras. Unahin muna ang mga bata. Naging paborito ninyong mga dahilan. Yan, di ba? Pero ngayon, dumating na ang mamaya na. Ito na ang tamang panahon para alagaan at asikasuhin ang inyong sarili. Hindi naman ibig sabihin nito, kailangan nyo ng tumakbo agad ng marathon. Mag-umpisa tayo sa full medical check-up na matagal ninyo nang ipinagpapaliban. Kumonsulta na kayo sa dentista, ipacheck ang mata. Pagkatapos, pumili kayo ng physical activity na talagang ikaliligaya ninyo. Ayaw nyo ba sa gym? Subukan ang yoga or pilates. Hindi nyo gusto ang pagtakbo, mag-swimming sa pool, o di kaya ay maglakad-lakad lang ng matagal sa parke. Ang physical activity ang pinakamagaling na natural na antidepressant. Kapag nag-e-ehersisyo tayo, naglalabas ng endorphins. Ito ang hormones ng kasiyahan. Gumaganda ang tulog ninyo at tumataas ang inyong self-esteem.
Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang pangunahing pangangailangan. Kapag pakiramdam ninyo ay malakas, malusog, at masigla kayo, mas madali ninyong haharapin ang anumang emosyonal na problema. Ang katawan ninyo ang pinakamahalaga ninyong kaibigan at kakampi. Makipagkaibigan kayo dito. Tulad ng nasabi na natin, talagang mabigat sa dibdib ng mag-asawa kapag umalis na ang mga anak sa bahay. Pero tandaan nyo, ito rin ang napakagandang pagkakataon para mag-recharge at muling magsimula bilang mag-asawa. Naalala nyo ba? Pinili nyo ang isa't isa, hindi lang para magpalaki ng mga bata. Pinili nyo siya kasi masaya kayong magkasama, enjoy, at naging magkaibigan kayo. Napakagandang proyekto yung mga anak. Pero tapos, na yun, mission accomplished na. Ngayon, panahon na para simulan ang bagong proyekto, ang project Tayo Muli. Ano ba ang kailangan gawin para dito? Una, syempre, kailangan natin ng communication or yung talagang pag-uusap. Simulan nyo ulit magkwentuhan. Huwag lang yung puro tungkol sa bayarin at sa mga sira sa bahay. Magtanungan kayo tungkol sa nararamdaman. Tanungin mo siya, kumusta ka ba talaga? Ano ba ang gusto mong gawin pa sa buhay? Ano ba ang pangarap mo ngayon? Pangalawa, quality time. Gumawa kayo ng tradisyon. Kahit isang beses sa isang linggo, mag-date kayo. Kahit hindi na bonggang-bongga, pwedeng kumain sa labas, maglakad-lakad, o di kaya magstay lang sa bahay. Pero walang TV, walang cellphone. Kayo lang dalawa. Focus kayo sa isa't isa. Pangatlo, ibalik nyo ang kilig at lambingan. Magbigay kayo ng compliment. Mag-abot ng maliit na regalo kahit walang okasyon at maghawak ulit kayo ng kamay. Siguro nakakailang o nakakahiya sa simula, di ba? Pero pag nasimulan nyo na, babalik at babalik yung spark ninyo. Yung apoy na parang nauubos na dahil sa dami ng problema at responsibilidad sa bahay. Kapag tahimik na ang bahay, dapat mas maging bukas at masigla ang mundo sa labas para sa inyo. Panahon na para buhayin ang inyong sosyal na buhay. Alalahanin ang mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita dahil sa abala sa pamilya. Tawagan sila, yayaing magkape. Malamang, mayroon sa kanila na nakaranas na rin ng empty nest at makakapagbigay ng mahalagang payo. Huwag lang sa dati mong kaibigan umikot. Ang pagkuha ng bagong hobby or course ay isang magandang paraan para makakilala ng mga bagong tao na katulad mo ng interes. Huwag kang matakot mag-small talk o yung maikling katuwaan na usapan sa kapitbahay, sa tindera, sa palengke, o sa mga taong nasa parke. Habang dumarami ang iyong social contacts, mas mababawasan ang pakiramdam mo ng pag-iisa. Bukod dyan, pwede mo ring isipin ang volunteering. Ang pagtulong sa iba, sa mga hayop sa shelter, sa mga matatanda o sa mga bata sa ospital ay isang napakabisang paraan para maramdaman mong kailangan at may halaga ka. Kapag nagbigay ka ng init at malasakit, mas marami ang babalik sa iyo. Isang pakiramdam ng kabuluhan at kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang panahong umalis na ang mga anak o ang tinatawag na empty nest phase ay hindi katapusan. Sa katunayan, ito ang perpektong panimula para sa bagong yugto at bagong adventure sa buhay. Ngayon, meron na kayong dagdag na oras at siguro pera na dati ay ginugol sa mga pangangailangan ng pamilya. Saan nyo ito ibubuhos? Halimbawa, sa pag-aaral. Naisip nyo na bang kumuha ng pangalawang kurso? O mag-aral ng bagong kasanayan na matagal nyo nang gustong matutunan? Ngayon, sobrang daming paraan. Kasama na dyan ang mga online university. Ang pag-aaral sa ating edad ay hindi lang nagpapalawak ng ating kaalaman. Ito rin ay nagpapatalas ng isip at nagsisilbing panlaban sa pagtanda ng utak. Isa pa, ang paglalakbay.
Hindi nyo kailangang pumunta agad-agad sa kabilang dulo ng mundo. Magsimula kayo sa paggalugad ng sarili nating lugar. Bisitahin ang mga kalapit bayan o probinsya na naririnig nyo lang dati. Magplano ng isang simpleng road trip. Ang mga bagong tanawin at karanasan ang pinakamabisang gamot laban sa lungkot at sa paulit-ulit na gawain. Makikita ninyo kung gaano kalawak at kaganda ang mundo sa labas ng inyong bahay. At maiintindihan nyo na ang inyong buhay ay pwede ring maging ganoon kainit at kasigla. Ang pinakaimportante lang, tumawid kayo sa pintuan. At syempre, mahalaga talagang reviewin natin ang ating pakikitungo sa mga anak. Hindi na sila mga bata o di kaya'y walang malay. Mga ganap na silang matatanda, may sariling desisyon at buhay. Kaya naman, dapat maging akma ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Iwanan na natin ang modelo ng magulang-anak at lumipat sa matanda. Ano bang ibig sabihin nito? Una, tigilan na natin ang pagbibigay ng payong hindi naman hinihingi. Magbigay lang tayo ng ating opinyon kung tayo mismo ang tinanong. Irespeto natin ang kanilang mga desisyon kahit hindi natin lubusang nagustuhan. Kasama na riyan ang pinili nilang karelasyon, propesyon, at paraan ng pamumuhay. Ang trabaho natin ngayon ay hindi na ang mangontrol, kundi ang sumuporta. Maging isang tahimik na kanlungan tayo kung saan pwede silang bumalik anumang oras na alam nilang tatanggapin sila at uunawain. Magtanong tayo tungkol sa buhay nila, pero wag namang parang nag-iimbestiga. Pero mahalaga rin, magkuwento rin tayo tungkol sa sarili nating buhay. Ibahagi natin ang bago nating hilig, ating mga plano at mga karanasan. Ipakita natin sa kanila na mayroon tayong sariling buhay na makabuluhan at hiwalay sa kanila. Ito ay hindi lang makakatulong para maibsan ang kanilang guilt na baka iniwan nila tayo, kundi magdudulot pa ito ng mas mataas na respeto mula sa kanila. Ang relasyong nakabatay sa pagkakaibigan at paggalang ay mas matibay kaysa sa relasyong nakabatay lang sa obligasyon o pagkokontrol. Napag-usapan na natin ng husto ang tungkol sa kalungkutan at pangungulila at normal lang po ang maramdaman iyan. Pero napakahalaga na malaman natin kung paano ito iibahin sa tunay at malalang depresyon. Paano natin malalaman ang pagkakaiba? Tingnan natin ang tinatawag na mga red flags o matitinding palatandaan. Kung ang pagkadismaya o pagkalungkot ninyo ay tumagal na ng higit sa 2 o 3 linggo at hindi na bumubuti. Kung nawalan na kayo ng gana sa mga bagay na dati ay nagpapasaya sa inyo. Kung seryosong naapektuhan ang inyong tulog, halimbawa, hindi kayo makatulog or natutulog kayo ng 12 hanggang 14 na oras pero gising pa rin kayong pakiramdam nyo ay pagod na pagod. Kung nag-iba ang inyong gana sa pagkain, baka ayaw nyo nang kumain kaya kayo ay pumapayat or baka naman ay palagi kayong nagbe-binge eat o labis na kumakain. Kung nahihirapan na kayong mag-focus sa mga simpleng bagay tulad ng pagbabasa ng libro at kung nagsimula ng pumasok sa isip ninyo ang mga kaisipan tungkol sa kawalang saysay ng buhay o mas masahol pa ang tungkol sa kamatayan. Lahat po ng iyan ay mga alarma or babala na hindi natin dapat baliwalain. Ang empty nest syndrome or pangungulila dahil umalis na ang mga anak ay maaaring maging gatilyo o siyang maging sanhi ng pagkakaroon ng clinical depression, lalo na kung mayroon na kayong predisposition o taglay na pagkahilig dito. At kung napapansin ninyo na may ilan sa mga babalang ito ang nagpapakita sa inyo, ang pinakamahalaga at pinakamatapang na hakbang na maaari ninyong gawin ay magpakonsulta agad sa isang eksperto, sa isang psychologist or psychotherapist. Sa ating lipunan,
Buhay pa rin ang maling paniniwala na ang mga may diferensya lamang ang pumupunta sa mga doktor na ito. Ngunit wala pong katotohanan iyan. Ang depression ay hindi dahil sa masamang ugali o katamaran. Ito ay sakit din, tulad ng diabetes o di kaya'y sakit sa tiyan, gastritis, na dulot ng pagkagulo ng chemical balance sa ating utak. Kaya kailangan po itong gamutin. Tutulungan kayo ng psychologist na maintindihan ang inyong nararamdaman, matagpuan ang inyong lakas sa sarili, at makagawa ng plano kung paano makakalabas sa krisis. Sa ilang pagkakataon, kakailanganin din ang tulong ng gamot na inirereseta ng isang psychiatrist o doctor psychotherapist. Huwag po kayong matakot sa mga modernong antidepressant. Ang mga ito ay hindi nakaka-addict at tumutulong lamang sa ating nervous system na maging matatag at makabawi. Ang humingi ng tulong kapag hindi na ninyo kaya mag-isa ay hindi nakakahiya. Ang tunay na nakakahiya ay ang hayaang nakawin ng sakit ang mga taon ng inyong buong, masaya at makabuluhang buhay. Sige, mag-summary tayo. Ang pag-alis ng mga bata sa bahay ay hindi trahedya. Hindi rin ito katapusan ng mundo. Ito ay isang mahalaga at natural na pagbabago. Oo, masakit ito. Tulad ng kahit anong transitional stage. Pero may bagong pintong magbubukas. Isang pinto papunta sa mundo kung saan mayroon na kayong oras at kalayaan para sa sarili ninyo. Tingnan ninyo, nagawa ninyo ang isang napakalaking misyon. Nagpalaki kayo ng mga bagong tao. At ngayon, may kakaibang pagkakataon kayo na buuin ulit ang buhay ninyo gamit ang lahat ng inyong karanasan at karunungan. Ang pinakamagandang twist dito, yung relasyon ninyo sa mga anak. Mas gaganda pa, mas magiging malalim, mas totoo at mas mainit kapag nawala na yung pangangailangan na mag-control or maging masyadong protective. Ang matitira na lang ay purong pagmamahal at pagkakaibigan. Ang inyong bakanting pugad, empty nest, ay hindi naman talaga bakante. Naghintay lang yan na punuin ninyo ng bagong dahilan, bagong ligaya, at bagong pangarap. Maraming salamat po sa pagtapos ninyo sa video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito, paki-like at subscribe po sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong episode. At ngayon, may tanong ako sa inyo, anong hobby or pangarap ang inantala ninyo habang nagpapalaki ng mga bata? Mag-share po tayo niyo sa comment section. Magbigay tayo ng inspirasyon sa isa't isa.